Mapagpalang umaga po kay Sister Mila. Mapagpalang umaga po. Mapagpalang umaga po sa bawat isa, purihin ng Panginoon. Blessed morning po, Brother Jerry, purihin ng Panginoon. Mapagpalang umaga po kay Brother Daniel, purihin ng Panginoon. Tayo po ay sa ilang saglit ay mag-uumpisa na ng ating devotion, morning devotion. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Panibagong umaga, pinagkaloob ng Panginoon para sa atin. Panibagong umaga na muli ay binigay sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Mapagpalang umaga po, Sister Jovelyn, Sis Evelyn, Pastora Araceli, purihin ng Panginoon. Hallelujah. Pagpalang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay mag-umpisa na. Mag-umpisa na po tayo ng ating morning devotion. Hallelujah. Salamat po sa umagang ito at tayo ay muli nagkasama-sama para papurihan ng Panginoon, pasalamatan ng Panginoon sa umagang ito para tayo ay muling makarinig, makapag-aral ng salita sa umagang ito bago simulan ang ating araw sa nasan man tayo, ano man ang gagawin natin ngayong araw na ito, purihin ang Panginoon. Hallelujah. Ang devotion po na ito, morning devotion po na ito ay nagmumula po dito sa Abu Dhabi, DFC, Abu Dhabi, United Arab Emirates, sa pangunguna po ng ating pastor, Pastor Nervin Javier. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos, bagamat ang Middle East ay may mga kinakaharap po, ay tayo ay patuloy na magpupuri sa Panginoon, tayo ay patuloy na maglilingkod sa Panginoon, at patuloy na maghahayag ng kanyang mga salita. Hallelujah. Walang makakapigil sa paghahayag ng salita ng Panginoon. Ano man ang pinagdadaanan ng bansang ito, pero purihin ng Panginoon. Ang Panginoon ay palagi nating kasama. Ang Panginoon ay palaging nandyan. Ang pag-iingat ng Panginoon ay palaging nasa atin. Kaya salamat sa Panginoon. Hallelujah. Sige po, tayo ay magpupuri sa Panginoon sa umagang ito. Bago tayo makarinig ng salita ng Panginoon, tayo awit para sa Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kung alam niyo po itong awitin, ay samahan niyo akong umawit. Tayo umawit, magpuri sa Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Sabi dito sa awitin, Diyos ka sa amin. Purihin ang Panginoon. Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Sige po, tayo umawit sa umagang ito. Papurihan natin ang Panginoon. Bagamat tayo magkakalayo, ay ang ating puso ay magkakasama at isang aawit at magpapasalamat, magpupuri sa Panginoon. Hallelujah. Sabi, sige po, tayo umawit. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Hallelujah. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Yes, Jesus. Ginawa mong lahat. Pag-ibig ko ay tapat at wagas. O Diyos, hallelujah. Wala nang papantay sa kabutihan niyo. Ang ngalan niyo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob niyo,
lahat ng panahon. Hallelujah. Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, ang iyat pag-ibig mo ay tapat at wagas. Hallelujah, O Diyos. Thank you, Jesus. Wala nang papantay sa kabutihan mo, Panginoon. Kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais niyo sa lahat ng panahon. Jesus, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Aming Ama, O Lord, hallelujah. Di nagbabago, hallelujah. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. You are our God, O Lord, hallelujah. Thank you, Salamat, Jesus. Panginoon. Hallelujah. Muli, Hallelujah. maraming salamat, O Diyos. Hallelujah. Thank you, Panginoon, Jesus. salamat sa Hallelujah. umagang ito. Tunay kang dakila, O Diyos. Salamat sa panibagong umaga na pinagkaloob mo sa bawat Lord. isa sa iyong Hallelujah, mga anak, Jesus. Panginoon. Patuloy mong pinapatunayan, Panginoon. Hallelujah. Ang katapatan mo para sa amin. Hallelujah. Marami po salamat sa umagang ito. Muli ay nagkasama-sama ang iyong mga lingkod, ang iyong mga anak upang makarinig ng iyong salita sa umagang ito bago masimulan ang bawat gawain, ang bawat gagawin namin sa umagang ito ay ikaw yung mauna namin, Panginoon. Hallelujah. At ikaw palagi ang mauna sa bawat buhay namin, Panginoon. Maraming salamat sa bawat kasama namin sa live na ito at sa manonood ng video na ito, Panginoon. Salamat sa social media na patuloy na nagagamit upang abutin, Panginoon, ang bawat mga anak mo, ang bawat mga lingkod mo, Panginoon, upang patuloy na makarinig ng iyong mga salita nasaan man kaming dako ng mundo, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa patuloy na pag-iingat mo sa bawat isa, Panginoon. Salamat sa panibagong umaga. Salamat sa buhay na ito na patuloy mong pinagkakaloob sa amin, Panginoon. Hallelujah. Patuloy na pasasalamat ang ibibigay namin sa iyo, Panginoon. Napakadakila Yes, mo, Lord Jesus. tunay kang dakila at nag-iisa kang dakila, O Diyos. Hallelujah. Marami pong salamat, Panginoon. Ang iyong mga salita lamang ang maihayag sa umagang ito, Panginoon. At sa makikinig, Panginoon, naway ang bawat salitang maririnig namin, Panginoon, na mamumutawi, Panginoon, sa maghahayag sa umagang ito, Panginoon, ay maisa pamuhay namin, tumimo sa aming mga puso, Panginoon. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Guide us, O Lord. Hallelujah. Anoint, Panginoon, anoint the lips, Panginoon, ang mga labi, Panginoon, na maghahayag sa umagang Jesus. ito, Panginoon. Hallelujah. Marami pong salamat. Dakila ka, O Diyos. Hallelujah. Palaging ikaw ang Diyos sa amin, Panginoon. Salamat po sa umagang ito. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Ihanda na po ang ating mga pandinig. Ihanda ang ating mga puso upang tanggapin ang salita ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Sige po. Tinatawagan ko na po ang tagapaghayag sa umagang ito. Purihin ang Panginoon. Ibinibigay ko na po kay Pastor Nervin. Ayan, salamat po sa Panginoon, mga kapatid. Tunay nga ang Diyos ay mabuti sa kabila ng ating sitwasyon, sa kabila ng ating mga pinagdaraanan, iba't ibang pinagdaraanan at iba't ibang mga suliranin, ay ang Diyos ay mabuti sa lahat ng
pagkakataon at sitwasyon ng ating buhay. Amen po ba mga kapatid? Amen. Kamusta po ba tayo mga kapatid? Kamusta po tayong lahat? Nasa man tayong sulok ng mundo, ay kamusta po tayong lahat? Hallelujah. Marahil yung ibang mga kapatid ay late nagising. Ayan. Sapagkat kukunti ngayon ang ating mga kasama na nagdi-devotion ngayong umagang ito. So halos kalahati po ay hindi po naka-join ngayong umagang ito sa devotion. At kanina nga nag-iisip ako kung anong nangyari. Bakit po ganun ang sitwasyon. Halos kalahati ay wala dito sa devotion. Pero bagamat ganun ay panalangin po natin sila sapagkat hindi po natin alam yung kanilang sitwasyon, yung kinakaharap po nilang kalagayan doon sa bansa na naroon po sila. Purihin po ang pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah. At sabi nga po dyan sa ating pag-aaralan ngayong umagang ito ay do not be afraid. Amen? Do not be afraid. Huwag daw po tayong matakot. Amen? Hallelujah. Saan po ba tayo natatakot na bagay? Ano po ba yung ating kinakatakutan na mga bagay? Lalo na sa sitwasyon ngayon, no? Sa Pilipinas. Ayan, purihin po ang Panginoon. Sister Evelyn, ayan. DFC Rasak, ayan. Kamusta po kayo dyan? Meron pa po ba tayong pakwan dyan? Ayan, purihin ang Panginoon. Sapagkat nung nagbakasyon po tayo ay ako po ay napadako sa DFC Rasak, purihin ang Panginoon. Marami pong pakwan dyan sa DFC Rasak. Salamat sa Panginoon, Sister Evelyn. Ayun, katulad po ng binabanggit natin, ano po ba yung mga kinakatakutan natin ngayong panahong ito, sa sitwasyong ito, at sa iyong kalagayan? Marahil ang iba ay natatakot sapagkat mahal na ang gasolina. Kaya yung iba ay hindi na gumagamit ng transportation kung malapit din lamang. Tama po ba? Sapagkat iniisip na pagka naubos yung kanyang gasolina ay pag bumili siya ay mahal na. So natatakot ang maraming tao sa ganyang sitwasyon. Pero kapatid, narito po ang salita ng Diyos ngayong umagang ito na nagpapaalala sa atin na wag po tayong matakot. Do not be afraid. Bakit po? Sa lahat ng bagay, ano man yung kinakatakutan mo, yan man ay yung nangyayari na sitwasyon ngayong panahong ito, dahil dito sa gitnang silangan ay mayroong nangyayari na hindi maganda at mayroong sitwasyon na nangyayari sa paligid dito sa gitnang silangan. Kaya may mga ganyang sitwasyon. Hallelujah. Pero sabi nga, ang Pilipinas, daig pa yata ang pinasabugan ng Pilipinas. Bakit? Sumabog ang taas ng presyo ng langis. Tama po, ng gasolina. O langis na ngayon, no? So, biglang tumaas, ano po? Sabi ng iba, daig pa ang Pilipinas ang tinamaan. Tama po ba? Pero ang totoo niyan, hindi naman po talaga directly sa Pilipinas nangyayari yon. Pero salamat sa Panginoon sapagkat mayroong kapayapaan. Mga kapatid, ito po yung nais ipaalala sa atin ng Panginoon ngayong umagang ito. Anak ka ng Panginoon. Amin po ba? Mga anak po ba tayo ng Panginoon? Amen. Mga lingkod po ba tayo ng Diyos? Ibig sabihin mga kapatid, ano man yung nangyayari sa paligid, ano man ang nangyayari sa ating sitwasyon, ano man ang nangyayari sa iyong kapaligiran o maging sa iyong destino diyan sa iglesia na iyong na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, huwag kang matakot. Bakit? Ang sabi nga ng Panginoon dito sa Isaiah chapter 41 verse 10, sabi po rito, huwag kang mangamba or huwag kang matakot dahil ako ang Diyos mo. Ayan, ang nais ng Panginoon ipaalala sa atin, do not be afraid. Because I am your God. Mga kapatid, kung ang Diyos, kung ang Panginoong Yesus ang ating Diyos, nais ipaunawa ngayong umagang ito ng Panginoon, nais pong i-remind tayo ng ating Panginoon na huwag tayong matakot. Bakit?
Sino po ba ang Panginoon? Hallelujah. He is the source of everything, mga kapatid. Kung may nararanasan tayong krisis sa mga panahong ito, lalo po tayong tumakbo sa presensya ng ating Panginoon. Lalo po tayong maglingkod sa Panginoon. Lalo pa tayong patuloy na maglingkod. Lalo pa tayong patuloy na magpuri sa Diyos. Bakit? Nasa Kanya lahat ng bagay. He is the source of everything. Kailangan mo ng pinansyal, kailangan mo ng gasolina, kailangan mo ng mga pangailangan mo. Kapatid, huwag kang matakot. Bakit? Ang ating Diyos, siya ang pinanggagalingan ng lahat ng bagay. Ano nga bang bagay ang hindi kayang ibigay sa atin ng ating Panginoon? Amin po ba? Kung inuuna po natin ang Panginoon sa lahat ng sitwasyon at pagkakataon ng ating buhay. Matthew chapter 6 verse 33, lagi po nating uunahin ang Panginoon. Hallelujah. At alam niyo po ba mga kapatid, itong talatang ito na ibinabahagi sa atin ng Panginoon, mga kapatid, ay talagang ito po yung una na talata sa Biblia na ipinaunawa sa akin ng Panginoon at ibinigay sa akin ng Panginoon. Nung panahon na mag-aaral po ako ng Bible School, it was 2008, mag-aaral po kami ng Bible School at ito po yung binigay sa akin ng Panginoon. Hallelujah. Talagang pinanghawakan ko po ito sa lahat ng pagkakataon na sitwasyon ng aking buhay na minsan para bang tayo ay nag-iisip na pwede naman akong maging pangkaraniwang miyembro, pwede naman akong maglingkod pa rin sa Panginoon sa ibang kaparaanan. Pero hindi nga po sa kaparaanan natin nangyayari kundi sa kaparaanan ng Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah. Alam niyo po ba si Joshua ay nagsabi rin ng ganito sa Joshua o Josue chapter 1 verse 9. Ang sabi nga po diyan, hindi ba kita inutusan? Magpakatapang ka at magpakalakas. Huwag kang matakot o manglupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo sang ka man pumaroon. Hallelujah. Binanggit na po ng Panginoon ito, pinaalala na po ng Panginoon ito kay Joshua na huwag kang matakot, no? Huwag kang matakot at manglupaypay. Mga kapatid, minsan takot ka na nang lulupaypay ka pa. Anong ibig sabihin? Parang wala kang kalakas-lakas. Ika nga, wala kang kalakas-lakas sa sarili mo. Hindi ka makahakbang, hindi ka makapokus, hindi ka maka-concentrate sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Minsan ay takot ka doon sa sitwasyon na kinakaharap mo, naiwan ka ng pastor mo doon sa destino, no? At minsan, iniisip natin ako, iniwanan na ako ng pastor, iniwanan na ako ng mga manggagawa, ako na lang yun nandito. Purihin ang Panginoon. Bakit mga kapatid? Sapagkat magagamit ka ng Diyos, hallelujah, sa kanyang ubasan, sa kanyang kaluwalhatian, kapatid. Isang kagalakan na tayo po ay gamitin ng Diyos ang ating buhay. Hallelujah. Sapagkat ang Diyos ay dakila. Amen po ba mga kapatid? Kaya mga kapatid, sa sitwasyon ngayon, no? Ang daming pwede nating ikatakot. Lalo na yung mga OFW, yung may mga trabaho, no, natatakot, lalo na yung mga nasa gitnang silangan, natatakot mawala ng trabaho. Pero kapatid, ipagkatiwala natin yan sa Panginoon, sapagkat nakita na yan ni Kristo. Nakita na po yan ng ating Panginoong Jesus kung ano mangyayari. Mamaya, bukas, sa isang araw, sa isang linggo, sa isang buwan, next year, after 5 years, after 10 years, nakita na po yan ng Panginoon kung ano po ang mangyayari. Hallelujah. Sa mundong ito, sa sitwasyong ito, mga kapatid. Kaya lagi nating tandaan, may ganyang sitwasyon, kasama na po ito sa pagiging tunay na Kristiyano. Bakit? Yan po ay nakatala na sa aklat ng pahayag o revelation na nangyayari yung mga bagay na yan. Bakit? Dahil malapit na pong dumating ang ating Panginoon, mga kapatid. Malapit na pong dumating ang ating Panginoon. Amen po ba? Ikagalak mo, kapatid, kung ikaw ay may sitwasyon ngayon na para bang hindi mo kaya.
Ikagalak natin mga kapatid sapagkat malapit nang dumating ang Panginoon at ang tulong ng Diyos ay lagi nating mararanasan. Kaya mga kapwa ko, lingkod ng Diyos, mga kapwa ko, anak ng Panginoon, mga kapwa ko OFW, hallelujah, around the globe, huwag po tayong matakot. Bakit? Sapagkat mayroon po tayong tunay na Diyos, mayroon tayong dakilang Diyos na nagbibigay ng lahat ng bagay. He is the source of everything. Kung may nagsara na pintuan, at kung may nagsarang pintuan mga kapatid, maraming bubuksan ng Panginoon na bintana. Amen po ba? Amen. Isa lang yung nagsara, pintuan, pero yung mga bintana, napakarami po ang magbubukas para sa atin. Amen po ba mga kapatid? Kaya lagi tayo magalak. Bagamat ay parang negatibo, magalak ka. Bakit? Yan po ay mayroong mayroon pong bagay na itinuturo sa atin ng Panginoon para tayo lalong tumatag. No, yung negatibo mong sitwasyon, gawin nating positibo dahil alam natin na si Kristo ay kasama po natin. Amen po ba mga kapatid? Amen. Hallelujah. Sabi nga po dito sa aklat ng mga awit chapter 56 verse 3. Sabi rito, sa araw na ako'y matakot, sa iyo ako magtitiwala. Sabi po ni Haring David, no, sa araw na ako'y matakot, being a human being, Panginoon. Tayo po ba'y mga human being? Ibig sabihin, tayo po ba'y mga tao? So, ibig sabihin, pag po tayo isang tao, nakakaramdam po tayo. May feelings po kasi tayo na natakot ka. Pero yung pagkatakot mo na yon, dapat kapatid, yung feelings mo na natakot ka, dapat yung takot na yon lalong magpapatatag sa atin, lalo tayong lalapit sa presensya ng ating Panginoon. Bakit? Sabi nga ni Haring David ay, sa araw na ako'y matatakot, sa iyo ako magtitiwala. Mga kapatid, kung takot tayo ngayon, sa panahon natin ngayon, wala nang iba pa tayong pwedeng pagkatiwalaan, kundi ang ating Panginoong Sus lamang po. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah. Huwag po tayong matakot. Hallelujah. Sapagkat nais ng Diyos na tayo sa Kanya magtiwala. Katulad ng binanggit ni Haring David sa awit chapter 56 verse 3 na sa panahon daw siya natakot o matatakot, sabi roon ay sa Diyos siya magtitiwala. Sa ating Panginoon po siya magtitiwala mga kapatid. Ganon din po sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Ganon din po sa bawat isa sa atin mga kapatid. Kung sa panahon na tayo natakot, lalo po tayo magtiwala, lalo tayong umasa, lalo tayong maglingkod, lalo tayong lumapit, lalo po tayo na maglingkod, lalo po tayo magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah. Mga kapatid, nais pong ipaalala sa atin ng Panginoon, yung mga bagay na yan na kinakaharap natin, may sitwasyon na hindi maganda, mga kapatid, hallelujah, tingnan natin na yung negatibo na yan ay positibo sapagkat alam natin na si Kristo ay kasama po natin. Hallelujah. Sabi nga po dito, hallelujah, sa huling talata na atin pong babanggitin ngayong umagang ito, sa 2 Timothy or 2 Timoteo, pangalawang Timoteo, kapitulo 1, talatang 7, o 2 Timothy chapter 1 verse 7. Sabi pong ganito sa Tagalog, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Amen po ba mga kapatid? Ang nais po ng Panginoon ipaalala sa atin mga kapatid. Hallelujah. Yung takot na nararamdaman natin mga kapatid, hindi yan sa Panginoon. Hindi yan sa Panginoon. Hallelujah. Dahil ang binigay daw po sa atin ng Diyos ay espiritu ng espiritu ng katapangan. Sabi nga diyan, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi kapangyarihan. No, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi binigyan tayo ng espiritu ng katapangan, espiritu ng kapangyarihan. Mga kapatid, you have the authority. You have the power that the Lord is giving to each of us, mga kapatid. Sa Lucas chapter 10 verse 19, binigyan po tayo ng authority.
ng ating Panginoon. Kung naalala nyo po, na itakil po natin yan about dyan sa Lucas chapter 10 verse 19, about sa uh, uh, our identity. Ayan, ano na din po natin yan nung mga nakaraang morning devotion, yung about sa ating identity, na mayroong kapangyarihan na binigay sa atin ng Panginoon, no? May authority na binigay sa atin ng Panginoon to cast out whatever the work of evil spirit, mga kapatid. Let's rebuke it in the name of Jesus. Hallelujah. Kaya kapatid, lagi nating tatandaan ang spirito ng takot, huwag po nating i-welcome yan, sapagkat hindi po yan sa Panginoon. Hallelujah. Ang sa Panginoon ay spirito ng katapangan or kapangyarihan, at ang sabi pa rito ay pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Ayan. So, ang marami kasing nangyayari ngayon, lalo na sa social media. Ito na naman sa social media na naman. Ang dami nagpo-post ng kung ano-ano. No, lalo na diyan sa Pilipinas, lalong pinapalala yung balita, no? Yung balita dito sa gitnang silangan ay lalong pinatitindi ng balita dyan sa Pilipinas. So, anong ibig sabihin? Nagki-create po ng espiritu ng takot. No? Ang gusto po ng mga nagbabalita na yan is to create fear para yung mga tao mawala po yung focus. Kaya nga po tandaan natin, yung takot hindi po yan sa Panginoon. Bakit? Hindi kasi tayo makaka-focus. We cannot focus to serve to our Lord kung yung takot ay lagi nating iisipin at lagi nating mararanasan, mga kapatid. Kaya nandyan man yung takot, lagi natin tandaan, hindi yan sa Panginoon. I cast out you, or I cast out it in Jesus' mighty name. Ang binibigay sa akin ng Panginoon ay kapayapaan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Mga kapatid, matuto po tayo magpigil sa sarili. Ang matindi dito, yung mga nagpo-post sa social media, di po ba? Yung mga nangyayari sa mundo o sa daigdig, no? Nauna pang mag-post sa social media, no? Kaysa doon sa mga tao na nandun sa lugar na yon. Mga kapatid, wag po tayong wag po tayong laging manahan sa mga social media. Marami pong fake news, no? Marami pong fake news sa social media. Kaya lagi po nating tandaan yung source nung nag-post, yung source nung video na yon, yung ba ay sanggaling. Maging matalino po tayo at mapanuri po tayo, mga kapatid, para hindi po tayo madaya ng kaaway. Marami po dyan na nag-aaway-away na, no? Dahil dun sa pinost, nag-aaway-away dahil hindi nakapagpigil sa sarili. Yung nag-post o yung nakakita ng post, nawala, out of control sa sarili. Kaya nag-away-away tuloy doon sa pinost. Instead na magkaroon ng encouragement, magkaroon ng kapayapaan. Kapatid, tandaan natin, kung sa Panginoon yung ginagawa natin, una, mayroong kapayapaan. Pangalawa ay mayroon pong pag-ibig na mararamdaman po ang mga kapatiran diyan sa post na yan. At mararamdaman po nila yung spirito ng encouragement na lalong magpatuloy at magpatuloy at magpatuloy sa kabila ng sitwasyon na ito, mga kapatid. Hallelujah. Tayo pong lahat, mga kapatid, ay manalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat minsan pa sa umagang ito na patuloy niyo po kaming pinagkalooban ng panibagong buhay, panibagong lakas, panibagong pabor, panibagong opportunity na pinagkaloob niyo po sa amin ngayong umagang ito, Panginoon. Tunay nga na kayo ay laging mabuti, laging kayo ay tapat sa aming buhay, Panginoon. Dalangin ko nga po, O Diyos, sa mga kapatiran, Panginoon, around the globe, yung mga nasa Pilipinas, Panginoon, at yung mga nasa bansa na nandoon yung sitwasyon
na mayroong kaguluhan. Dalangin ko nga po, O Diyos, ang espiritu ng kapayapaan ay tanggapin po nila in the name of Jesus. In the name of Jesus. Ang espiritu ng takot right now, Panginoon, I rebuke it sa lahat ng inyong mga anak around the globe, especially, Panginoon, sa social media. I rebuke it right now in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name, O God. Hallelujah. Hayaan niyo po, Panginoon, na maranasan namin palagi ang kapayapaan, kagalakan, pagmamahalan, at yung pagpipigil sa sarili, Panginoon, ay laging maranasan ng bawat isa sa amin, ng inyong mga anak, sa kabila ng mga sitwasyon, sa kabila ng mga nararanasan namin, Panginoon. Hallelujah. Lagi po naming maranasan ito, Panginoon, sapagkat ito po ang binigay niyo po sa amin. Ito po yung pinagkaloob niyo po sa amin. Hindi ng espiritu ng katakutan, kundi espiritu ng kapayapaan o espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Hayaan niyo po kami na inyong mga anak. Lagi niyo po kaming bigyan, Panginoon, ng espiritu ng wisdom, knowledge, Panginoon, sa lahat ng aming mga pinapanood, sa lahat po ng aming pinakikinggan. Tulungan niyo po kami, Banal na Espiritu. Lead us, Holy Spirit. Teach us, Holy Spirit. Hallelujah. Guide us, Holy Spirit. Hallelujah. Panginoon, dinadalangin ko nga po, O Diyos, sa mga kapatiran na nangangailangan ng kagalingan. Physically, aming Ama, ano man po yung mga karamdaman na yan, Panginoon, mga bukol sa katawan, mga ano pa mang mga karamdaman niyang cancer, aming Ama, ubo sa pangalan ni Jesus, high blood, Panginoon, sa pangalan niyo, aming Ama, sama-sama po namin itong winawasak, dinudurog sa inyong makapangyarihang pangalan, sa pangalan niyo, Jesus, in the name of Jesus, aming Ama. Sino man po yung mga nanampalataya sa umagang ito, na may mga karamdaman, Panginoon, na mga hindi na kayang pagalingin ng mga doktor, sa pangalan niyo, Jesus, hallelujah, ay pinagaling nyo na nga po sila, Panginoon, ayon sa pananampalataya ng bawat isa sa amin, Panginoon, in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name, Panginoon. Ganon din yung mga nangangailangan spiritual na kagalingan, Panginoon. Tulungan niyo po kami na inyong mga anak dun sa Diyos, sa mga kapatiran na nakararamdam, Panginoon, na para bang sila'y nag-iisa, para bang wala nang katulong sila, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. I rebuke it in Jesus' mighty name. Hayaan niyo po ang ipalit niyo po sa kanila ay espiritu ng kapayapaan, kagalakan, panibagong lakas, Panginoon, ay tanggapin po namin spiritually, physically, aming Ama, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Maraming po salamat. Hayaan niyo po sa umagang ito, Panginoon, gamitin niyo po ang bawat buhay namin. Hallelujah. Mightily effectively, ayon sa inyong pagkakatawag sa bawat sa amin, Panginoon. Hallelujah. Ay gamitin niyo po ang bawat buhay namin sa inyong ministeryo na pinagkatiwala sa bawat sa amin. Nasan man kami sulok ng mundo, Panginoon. Nasa Pilipinas, nasa ibang bansa, nasa abroad, Panginoon. Gamitin niyo po ang bawat buhay namin, Panginoon. Ayon lamang po sa inyong nais, sa inyong kalooban, Panginoon. Maraming po salamat. Pagpalain niyo po ang umagang ito. Pagpalain niyo po lahat ng mga nakasama namin sa pag-aaral ng inyong magandang balita ngayong umagang ito, O Diyos, at sa mga manonood pa, O Diyos, ng morning devotion na ito, aming Ama, katagpuin niyo rin po sila, tulungan niyo rin po sila, Panginoon. Maraming po salamat. To God be all the glory and praises and honor to you alone, Father God. Thank you, Jesus. Salamat po sa katagumpayan ng gawain ito, Panginoon, ngayong umagang ito. Salamat po, O Diyos. Hallelujah. Ito po kami nagkakaisang panalangin na mayroong pasalamat. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen at Amen. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon. At sa mga hindi po natin nabanggit ay nakikilala po tayo lahat ng ating Panginoon. At nagagalak po ako na lagi po namin kayo makasama sa morning devotion na ito. Nasaan man po kayong dako ng mundo, ay pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless po sa bawat sa atin. To God be all the glory.